Baka naman, baka naman, baka naman. Hello everyone! Welcome back to Baka naman! Oh my God, Baus, thank you for that special participation. Charot. Okay, so wala si Baus for today's episode because ang ating dog show diva is very booked and blessed. Pero syempre, dahil lagi niyo siyang hinahanap-hanap, as in lagi-lagi na lang, we have Versex. Ito na nga, Mars. Ano ba yun? Ito na nga, Mars. Magchikahan na tayo, buddy. Welcome to Sis. Charot. Jelly dibilan na ako. Correct. And here we are at the Lip Sync Lollapalooza episode of the season, and we also got the reading challenge today. Ano yung overall thoughts mo sa episode na to? Can we just talk about Ricardo first? Oh my Okay. God, ang sarap, te. Si Ricardo ba yung personal favorite mong pit crew? Ay, parang meron akong by choices. Weekly to siya. Okay. Like, nag-iiba-iba to siya. Bakla, ang sarap mo, Ricardo. Kakaiba, Papa Jesus, pasensya na. Ako, ang personal favorite ko, si JP sana, pero kasi Marihan eh. Marihan, pag si JP kasi Pero Marihan pinag-usapan. na yan eh. Ang personal favorite ko si Gian. Hey Gian, shout Gian out the sa'yo. Transman, what's up, baby girl? Correct. Representation. Okay, paano to? Paano yung structure ng episode na to? Oh my gosh, wala si Baus. We're all over the place. Actually, yun yung iniisip ko na mangyayari na tayong Chaotic, dalawa lang, bakla. girl. Hindi ko Okay. carry. So, we come into this episode with Yua having won the last challenge. And binubura niya ang lipstick message ni Siam. Siam. Ano bang, wala ka last week, so anong thoughts mo sa win ni Yua? Uy, ayoko na mabash, te! Basta siya yung nanalo. Bakla, makukutsala naman ako sa social media nito. Basta siya yung nanalo and I love that for her. We honor that. Yes. And wala tayong babasagin tayo. Makukutsala naman tayo sa social media. Bakla. Correct. May mga So, free pass na naman yung mga madla sa mga ano-ano eh. Yua erases Siam's lipstick message. You say goodbye to Siam Pussy. And then we get this little moment from Kiana na parang, thank you for saving me. I'm ready to fight another day in this competition. Ganyang atake. Anong masabi mo kay Alaga sa part na to? Feeling ko kasi, kahit gaano ka-strong yung personality ng mga tao, I feel like we have those days. Mm-hmm. Na parang, hindi naman kasi tayo robot na parang Correct. 100 tayo palagi. So parang, ina-acknowledge ko siya and parang, sabi ni Torin, It's just a bad day. You don't have a bad drag. Oh, so parang ganun yung atake ng alaga ko. So parang feeling ko, napagod lang talaga siya ng birit kasi nga doing the most nga alaga natin, diba? So, ayan na, nag-breakdown. And tsaka for me kasi parang knowing that we're more than halfway through the season at this point, eto na yung pagguran eh. Hindi, tsaka if you think about it, from last year to now, parang si Bakla wala pang masyadong pahinga. Ngayon ko nga ko acknowledge, Bakla, ang busy ko pa din. Correct. Like, ang busy pa din natin na api. Correct. So, Love alam that mo for yun, us. so parang, But yes. from last year to now, tapos meron pang mga performances after our show, tapos may after nun, diretso ulit prep. So parang nakaka-overwhelm siya. Exactly. The time that they left to film, that was only the time. Parang dun pa lang ako nag-start actually, alam mo, emotionally process yung last few months na nangyari. Kasi sobrang bilis ng lahat. Parang mag-air yung season, booked and blessed ka, kaliwat kanan yung gigs mo. Wala kang time to really sit down and think and feel your feelings. Nung time na nag-film sila, dun pa lang ako parang, nagiging okay. Gets ko yan. Parang same. Parang ito yung era, di ba? Parang mga may budulan tayo. correct. Di ba this time last year, ito yung parang, sorry pa, pasensya sa mga nabudol ni Kemi. At least you see in the episode that she is here to still fight and she really fought to the end. But going back, it's a new day in the workroom and it is time for the reading challenge. Correct. And anong thoughts mo sa format ng reading challenge na to? Parang mas bet ko to kaysa sa flip top. Girl! Kasi baka hulaan lang po, you can say random words. Tsaka parang kasi wala siya masyadong structure, so parang mas madali for them. Tsaka parang feeling ko nga kung ako nandito, baka medyo madali siya eh. Ako mas gusto ko to than the flip top. Kasi yung flip top medyo parang, napansin kong mas important sa flip top isn't really the reads itself, but it's more the cadence, the attitude. So it wasn't really about like being cerebral and clever with your reads, more like, hindi, gago, pangit ka, tsaka ganyan. Hindi, pero parang for me, kapag flip top, parang mas more on kailangan mas brainy. Kasi ano siya, play on word siya. Parang ito, pwede ka pang ulol lang na parang nahulaan ko, hindi ikaw to. Gets mo? Yung parang random lang. So I actually like that they decided to go with this format. But I still would like to see Drag Race Philippines do the regular reading challenge.
Yung may mga ganun-ganon. Oo, yung normal or na reading puppet-puppet. challenge. Favorite ko rin yung Actually, puppet-puppet. yung puppet-puppet, Puppet-puppet. oo. So, yung either yung puppet challenge or the normal reading challenge, para lang makita natin, like, ano ba yung baseline ng reading challenge for the Philippines nang walang pakulo, nang walang patutsada. Hindi, pero kasi, parang feeling ko, given na Drag Race Philippines siya, parang mas kinikater nila yung palette to the Filipino audience. Gets mo? Like, parang hindi, kasi parang reading, we don't even know, why is it like, you know, the library is open, parang I think it's so Western. So, parang partly Gets ko. naman, but also, we have been doing roasts and recently shady brunches here. So, feeling ko parang, equipped naman tayo, merong certain Filipino flavor of reading na hindi pa lang natin napapakita because every time we do a reading challenge, there's a twist. There's another added layer. Pero mas gusto ko nga to, mas na-enjoy ko yung format na to. It has, parang I feel like it requires a little more creativity of foreseeing. Kasi in a way, parang reading is what you see right now. This time, it's like you have to over-exaggerate it as a fortune telling. Tsaka parang meron kang character. May ganun. Correct. Gets. Who are your notable favorites from this challenge? Or mga notable lines? Actually, wala akong nabetan. Like parang, ay okay, benta yon. Pero ang pinaka, parang mas stand out dito for me is, bet ko kung ano yung nakita ko sa mga confessional ni Kiana. Parang benta siya sa akin lately. Parang bet ko yung personality ni Alaga lately. Yun ang taas ng energy niya. Meron siyang parang... Ginugood TV tayo ni Bakla. Like, si Bakla naman. Ang napansin ko nga medyo nakuha niya yung... For me, medyo may unti siyang nakuhang Yua mannerism sa confessional. Na parang, andito ako sa confessionals, give ko sa inyo. May ganong aspect si Kiana. Yung pinag-uusapan natin kanina na parang si Kiana yung magaling kumuha ng energy. And it's not a bad thing. Hindi siya, yung parang... Kaya niyang, okay, paano ko ba explain? Parang hindi naman makibagay, pero like, kaya niyang kuha ng energy ko. Kaya rin kuha ng energy ni Kiana. Pantayan yung energy mo. Kasi parang the way I see her now, parang, Kiana now is like the energy of our season in one. Hindi ko ma-explain kung paano, like, pero I can see some angel, tapos yung mga koda ni Mama dyan. Partly meron din akong contribution. Correct. And for sure, ikaw Girl, ang dami mong quotable quote. Ang dami mong ang dami throwbacks ni Kiana to your quotable quotes from season 3. Bading. Rent-free. Natawa lang ako dun sa bunga nga moment ni Brigading na parang, yes, it flopped, pero nagkaroon siya ng callback later on. So it wasn't really like a flop moment. Ako naman, sa isip-isip ko, parang, baka hindi ka pasabog kang performer, pero bakla. Actually, ako nga, medyo mataas yung expectations ko kay Brigading sa episode na to. Kasi if any of you have seen Brigading do the roast, syempre yung mga hindi pa nakakapunta ng mismong roast, di nyo papanood kasi wala kaming pay-per-view, walang video recording. Bawal po yun. So, bumili na kayo ng tickets. Next time, diba? But Brigading actually does really well with roast. As in, sobrang heavy hitter si Brigading mag-roast. So, nagulat ako na hindi siya as prepared for this one. Yeah. Maybe it is the parang, okay, I have to tell people's fortunes, ganyan. Suki Doll is winner of the challenge and she was a B. Everyone else was like a C or a D. Like parang mas siya... Correct. Mas ganun yung nakikita ko na parang wala masyadong standout. So, parang piliin lang natin. Hindi naman ako nagmamalit. Ayoko na mabash siya. Correct. Pero like... Hindi, kasi mahirap nga siya. Mahirap twist siya. Mahirap siya. So parang, kung sino na lang yung pinaka-standout. O kasi... Correct. Like parang kung sino yung pinaka-pasabog. Kasi I'm sure may mga hinanda rin tong mga to. Whether it be for the regular reading format or for the flip top. So feeling ko medyo na-throw off sila dun sa... Pero manghuhula ngayon na naalala ko siya, parang mas ang naging standout for me is si Arizona. The way she delivers things, parang sobrang natural na parang, lang siya, ang bilis, tsaka parang ang witty, tas ang, like, ma-observe mo siya agad, pasabog. Okay. Yun yung natural talent kasi ni Arizona for me. She's very quick, but also the way that she delivers. Alam mo yung kahit hindi siya masyadong nakakatawa, moment siya. Oo, hindi parang nonchalant lang niya. Parang ginagamit niya yun in her everyday life na nakakatawa. Hindi, tsaka yung ang favorite is mga favorite kong Arizona isms, yung parang, baba na to kung di masyadong funny. Okay po! Yung babawiin niya. Gets, yung parang, kumbaga may bawi agad. Oo, yung self-aware siya. So, it becomes a moment in itself. But yeah, ayun, nananawagan po, Drag Race Philippines, I want to see
possibly for season 4, I want to see the Filipino flavor of reading as in baseline. I want to see the Philippine franchise. Bulgar. Bakla. Tabloid atake. Bulgar. O kaya, or hindi umano. Ang Correct. baka ganon. Gets. Newscaster reading. Pero hindi. Gusto ko yung idea, bakla wala namang bayad to. And ayun na nga, so Suki wins an advantage for the Lollapalooza wherein she can choose someone to block and this person is not allowed to pick who they're lip syncing against and or the song that they're lip syncing to. Mm-mm. So actually, it's quite a big disadvantage kasi at least ako I remember, well, obviously hindi naman mapek kasi doon ako natanggal. Yeah. But I remember for season 3, I actually had like a list of pag etong person na to pinili ako, etong song yung pipiliin ko. Or pag may opportunity ako, etong person yung pipiliin ko kasi ito yung ina-expect kong pipiliin nilang kanta. I think it is a big disadvantage kasi with the songs that they were given, medyo all over the place yung genre, which is what I like about Lollapalooza. Dapat ganun nga eh kasi it shouldn't always be about like, sino yung best dancer, who has the most stunts, who has the most tricks. It's about also embodying the song, matching the energy of the song. And I like that they were given songs of different energies. Hindi, tsaka parang for me, not everyone is like this. Yes. Like, hindi, okay lang yun. Parang it's an equal opportunity for everyone. Na parang, hindi, lip-singan to, bibig. Like, alam mo yun, number 1 talaga, bibig, and kailangan you have to know the words. So, parang, yun nga, mas equal opportunity for everyone. Girl, sabi nga, ligaw tingin, para feeling ko kami lang yata ni Tita Baby yung may gusto dun sa kanta yun. Correct. At saka madali yun, sis. Just, well, let's see. Correct. Sana makita natin si Versace sa Lollapalooza soon. Ay, bakla! Oh my gosh. Hindi ko alam. Ikaw ba? Bet mo pa mag-Drag Race? I don't know if I spoke about this. Oh my gosh, wala naman tayo structure. Pero like, hindi ko alam. Alam nyo, pinagsama nyo yung dalawang neurodivergent. Tapos kaming dalawa lang talaga. So good luck. Good luck sa inyong mga nakikinig. Feeling ko talaga nasa spectrum na ako. Sis, di lang ako nagpapacheck. May ADHD ako. Pero dahil Diyos ko kailangan na ata magpacheck ng sister. Same. Hindi, speaking of Drag Race, parang ngayon, lalo na ngayong All-Star Station Royale, parang, ang yabang ko, di ba? Like, kaya ko to. Pag pumasok ko Drag Race, I can ace it. Pero iba na sila kayo. Like, parang, iba yung caliber ng sinaserve nila. Like, parang, hindi na ako pwede katulad. Like, I don't have the same perspective the way bago ako sumali before. Na parang, I can ace that. Ngayon, hindi. Like, ibang caliber sila, Like, parang sobrang galing nila lahat. And tsaka kasi usually for All-Stars, we have that extra added layer of, usually yung lipstick format diba? You have the power. So, may may added layer of, mas intense lalo yung socio-political game, yung parang mind games, yung relationships, yung mga strategy planning. There's another added layer and this time it's more personal. Kasi parang also everyone has a new gain confidence from their respective season. So parang it's like Drag Race but it's harder cause everyone has money now. So parang yung mga looks parang check. Tapos paano pa yung nagkaroon ka na ng confidence the way I see Kiana now. Correct. So parang ang hirap ngayon. Mahirap. Especially Drag Race Philippines. Like, iba talaga yung Philippines. And on that note, let us take a quick break before we get into the actual Lip Sync Lollapalooza Smackdown of it all. We'll be back. All right. Ayan. There you have it. And we are back. We are back with Drag Race Philippines Legion Royale Lip Sync Lollapalooza Smackdown. Suki Doll won the mini challenge. She gave the disadvantage to Kiana of not being able to pick an opponent or pick a song. And she had the advantage of picking both her opponent and her song, wherein she picked Yua Hamasaki, and the song is Goddes by Sasha Colby, who is here to judge tonight. Thoughts on this specific lip sync? I expected so much from Suki because I'm a fan. Pero like, hindi ko siya minamalit kasi hindi na naman ako ganun ka-power mag-lip sync. Pero like, I know na kung wari, itong song na to mapunta to kay Kiana. Like, maybe Sasha is gonna gag.
sobrang bait no critiques ni Sasha Colby dito. Sasha Colby, sobrang ganda ng nyo, grabe. Sobra. Like, sobrang grateful ko. Gets ko yung parang trying to take in the positive. Correct, and acknowledge the positive. Pero yung parang, ang taas ng critiques niya for what it was. And I mean, not to say that it's a bad lip sync. It's just that... Ginib, yung kumbaga ginib. Yung parang, Mother, oh my God, this is the best thing I've ever seen. But it was giving that energy. Tapos parang... Correct. Tsaka can we please normalize like a preempt like reveal? It's gonna be gaggy if like yung reveal mo I didn't see that coming. Oo. For me, it was very like, they had their own takes of the energy of the song. Pero ang medyo na ano lang ako is, both of them had mistimed things. Mistimed yung reveal ni Suki, tas parang nag-stunt si Yua na was also off beat. Kala mo naman lagi ako on beat. Pero gets, parang hindi siya sumakto sa perfect part of the song, which I think could have improved it. I think medyo ang taas lang ng expectation natin because I've seen, like especially here sa Philippines, kasi hello, I've seen Precious, Paula Nicole, Viñas, Brigading, Kiana perform. And like parang dito sa Philippines, like big deal talaga yung timing, yung bibig. So dynamics, parang, so parang partly dito sa song na to, medyo nag-expect talaga ako ng, kung 100 yung carry mong ibigay, 110. Kasi like kakaiba yung song. Gets mo? So parang partly, tas nandyan pa si Sasha Colby Sara mo, at ibibigay mo. Correct. Hindi naman sa pero feeling ko, ang atake ko dito, kung ako nandito, bakla, minty fresh magdedetrap. Alam mo yon, yung parang gagawa ka ng mga something na hindi mo siya gagawin. Kasi i-give mo, i-give mo, at saka si Sasha Colby na yun, i-give ko. Sasha Colby, parang gusto mo, baliin ko, buto ko. Parang nakulangan ako sa adrenaline from the two of them. For a first lip sync. Kailangan ng especially cobra. Especially given na parang lip sync Lala Parusa na to, parang asan yung kagat? Asan yung gigil? Correct. Mama Rems, bigyan ng cobra tong mga to. It's way far from being the worst lip sync we've ever seen on the show. It's not a bad lip sync. Don't get us wrong. Like, it's an okay lip sync. It's not a bad lip sync. Like, hindi talaga. Pero, wala lang siya nung gigil that the song is asking for. Yung kumbaga, alam mo yung, kungwari, for feeling ko hindi naman to alam ng lahat ng mga nanonood. Pero alam mo yung kungwari, kahit kungwari, tayuan ka. Pag nagpa-perform ka, batas nanginginig yung kamay mo, yung kumbaga yung energy hanggang daliri din. Alam mo, gets mo yun, yung parang lahat in sync, like pati yung daliri mo. Like, and then tsaka yung the song is parang it's a quintessential drag song. It was written for Sasha Colby's talent show for The Crown eh. So parang G-O-D-D-E-S-S whip crack. Correct. Alam mo yung parang sabayan mo lang yung mga ganong nuances nung kanta. I It didn't requires get a lot of that. It requires it. So wala siya nung ganong level of gigil. Hindi kasi like piling ko ini-imagine ko kung wari as queen na nagtatayuan. Bakla susunod ko lang pak. Alam mo yung kahit yung nakatayo ka it doesn't have to be a stunt. It just has to be your body synchronizing with the music. Correct. I just missed a little bit of that. Especially yun nga, yung parang mistimed pakembot nilang dalawa. But I also think that Suki was very smart in choosing her opponent. Ako din eh. Like, parang, alam niya, kasi girl, kung ako yan, ayoko rin katapat yung apat. Kumbaga kagabi nga pinag-uusapan namin ni Mama Bernie. Talino nito. Tama, yung pinili si Yua. Tama. Suki Doll wins the lip sync and she stays on the main stage. Yua gets to go back into the workroom and await her fate, basically. Correct. And round 2 is ang nabunot ng Tambiola. Basta yung bola. Ang nabunot is Brigading. And ang pinili ni Brigading is si Viñas. Viñas picks the song Queendom by RuPaul. Syempre, kailangan may RuPaul song sa Lip Sync Lala Parusa pag international franchise. What did you think of this lip sync? This is Filipino drag excellence. Yes! Baby girl! Yes! Oh my God! Alam mo, nung pinili ni Brigading si Viñas, parang ginive niya talaga yung TV moment na parang, andito si Precious. Pipili Correct. ako. O sige, give natin. Viñas, halika dito. Mag-perform tayo. Alam mo, I would like to see them perform GODDESS 2. Like parang, oh my gosh. Like, alam mo, ang pointing system dito, parang for me nga, by 1 point. Gets mo? Like parang kung si Brigading ay 96, si Viñas ay 95. Like parang, nagigets
ko. Basta ang galing. Like parang, ito po yung Filipino drag. Nung una ko siyang pinanood, as in nung sa viewing party, akala ko si Viñas. Oo. As in for me personally, the first time I watched it, I would have given it to Viñas kasi Viñas had great high moments. Correct. But At saka watching it, ang dami niyang daming eksena. pakulo. Oo. And ang nagustuhan ko yung sa kanya, meron siyang reveal na hindi mo na-predict. Oo. Meron siyang reveal na, meron akong jacket, tatanggalin ko to mamaya. Meron siyang great reveal prepared. Showing that she is a very, a ready queen, a very prepared Girl Scout nga. But watching it a second time, pag pinanood mo si Brigading, meron siya nung energy na feeling ko if andun ka in person, hindi mo siya matitigilan tingnan. Hindi, tsaka ate, the way I see it, parang alam mo, that's one thing that I'm gonna commend Brigading here. Ano siya, para siyang kiti-kiti. Oo. Like, kumbaga, kung yung energy niya 100 to hanggang dulo. Bakla ka, wait ka lang. Like, parang, super saiyan pa ako. Correct. Like, parang, wait ka lang. Tsaka, ang pinaka-bet ko sa kanya dito is, given na yung props naman kay Viñas, pero, parang improv na yun na yung parang, gagamitin mo yung props ng iba. So, parang, oh my gosh, ito po yung drag excellence. Correct. Parang, nilibot niya yung buong stage without it looking messy. Brigading kasi has such great command of her movements. If anyone disagreed with this, I encourage you to watch it again and watch Brigading closely. Ngayon nga parang, alam naman natin before na hindi naman ako like nagda-drag. So hindi ako medyo familiar kung paano mag-perform si Brigading. Parang medyo lately na lang. Parang, ay ate, ito pala yung sinasabi nila na parang, anong gulig niya. Like parang, ate, I have a newfound respect for her. Kasi parang yun naman, alam mo naman yung sister natin, medyo superficial ako. Pag maganda, tsaka parang fashionable, yun yung bit. I mean, maganda si Brigading, pero like, hindi magkalapit yung aesthetic. So parang, tangina ngayon, I'm a fan. Kasi, bakla, ganyan pala yun. Like parang, kaya mo pala, yung sustained, basta hindi ko ma-explain yung sustained yung energy from 100. Kung entertainment value at entertainment value lang, kay Viñas, kasi meron siyang, as in, Viñas made really great highlights, really great moments. So parang, kumbaga, if panoorin mo yung lip sync niya, parang up and down. Pero hindi down as in like mababa energy. Pero parang meron siyang maraming peak. Yung kay Brigading, yung consistency of the energy, yung linis ng galaw, yung kita mong amats niya yung kante. Like, hindi, tsaka parang alam mo yung kahit napapagod siya, parang magiging part yun ng song. Okay, dito ako bababa. Okay. Correct. Like parang alam talaga nila kung paano mag-perform talaga. Nahuli niya ako watching it a second time around. Kasi parang, especially given na parang yung camera palipat-lipat, ma-highlight talaga yung moments si Viñas. But if you look at, yun nga, Brigading's consistency throughout the song, that I think was something that they commended. I feel like in the room, it translated na parang, papanoorin ko si Brigading kasi alam mo yung ang kasi ganda ng galaw niya. Hindi ako titigil. Ito may gagawin pa ako. Like parang, hindi siya nauubusan ng gagawin. Correct. Wala perfect. Go. Correct. While Viñas had great peaks, may mga time na umexit siya na stage. Pumunta siya sa likod para may kunin. So parang, ayun nga, parang may onting 1 point lang talaga yung lamang. Tsaka parang risk kasi yung mga ganun. Parang, risk taker. Kasi kailangan nga, di ba, kapag mapapansin ka, kailangan ikaw yung mapapansin. Tsaka hindi mawawala yung mata nila sa'yo. Pero, you're gonna risk kung pupunta ka sa likod and everything. So, parang gets ko siya. Na 1 point lang talaga yung pagitan nila. Brigading. Feeling ko nga 0.5 lang yun. Alam mo yung parang ang hirap ng pointing system talaga dito. This has to be, I think, my favorite lip sync of the night. Me too, girl. Like parang, alam mo naman na parang, shit, kagabi, magkakasama tayo. Waka yung sigawan, by the way. Yung reactions. For future seasons, if any of you are going to watch only one episode of Drag Race at a viewing party, it's the Lollapalooza. It has to be the Lollapalooza. Pasabog siya, kakaiba. Kasi iba yung na-enjoy mo siya panoorin mag-isa, pero pag naririnig mo na yung hiyawan ng mga tao, yung reactions ng mga tao, it's just, it's the experience. Pag mag-isa ka kasi para kang you're absorbed in your personal taste, in your personal preferences. Correct. Pero when you're watching with other people, nakikita mo kung ano ba yung benta sa masa. Hindi, tsaka hindi. Naka-compartmentalize mo siya ng maes. Okay, gets ko na. Parang hindi man siya nag-pay off for me personally, pero dahil maganda yung response sa audience, gets ko bakit siya bumenta. Parang ganon. Yeah. Anyway, Moving on. Ayan, alright. Paul Pablo, shout out sa'yo, alaga ko. Correct. Ikaw to. Correct. Brigading wins this lip sync and Viñas goes back into the workroom. Also, I have to commend, alam mo na mag-isa si Yua
reacting to this lip sync. Talagang bigay siyang TV, no? Mag-isa siya, pero talk talaga siya na parang, ang ganda ng moment na to. Camera at ganyan, churut. At akin ni Mama, no, pagbalik niya may bagel siya. Wow, saan ka punta, te? Uwi ka na. Bakla, may bagel, no, gray. That is like the cherry on top of a great lip sync smackdown for me is ang ganda ng banters, ang ganda ng mga personal moments ng mga queens by themselves or together in this episode. Anyway, before we get too far into that, let's move on to our third round. Correct. Round 3, fight. Correct. Ang ating round 3 is Arizona and Kiana to the Venga Boys. Boom, 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 boom. Boom, correct. Dahil may disadvantage nga si Kiana, ang pumili na kanta is Arizona. And girl, perfect yung song para sa kanya. Correct. This round for me is kind of like an Uno reverse of Brigading and Viñas where ang ganda nung galaw ni Kiana, maganda yung energy niya, maganda yung stage presence niya. But the energy that she was embodying did not match the song. Gets. Parang for me nga, hindi ko alam kung double standards to, pero kung ano yung nag-work in favor kay Brigading, kaya parang na-realize ko, parang well-seasoned queen siya. It didn't work for Kiana na 100 agad sa una, tas 100 hanggang dulo. Kasi, di ba parang minsan sa performance may mga rules na dapat pataas siyang gano'n. Alam mo kung, hindi ko nga alam, kaya nga nagagalingan ako kay Brigading ngayon kasi how did you do it na from 100 tas 100 hanggang dulo, tas meron pa kaming hihintayin na gagawin mo. Dito, parang the song didn't require that much energy. Na parang, medyo campy kasi yung song and parang medyo 80s na parang kailangan, hindi siya novelty yung, siya eh. Hindi siya yung parang, gets mo, yung parang hindi siya dapat ganon, na parang tama yung ginawa ni Arizona na medyo yung movement mas camp kesa cunt. Na, yes. Alam mo yun, basta yun yung nakita ko dito, kaya siya yung nanalo. Dito nang galing yung clip ni Kiana na medyo pinagkaguluhan ng fans last week from the preview. Yung parang naglalakad siya, yung cunty walk, tapos nakaturo siyang ganun. Ang ganda ni bakla doon, ang ganda ng alaga doon. But it was a choice to go Sex Kitten to a Venga Boys song. Yes, gets. Kung panoorin mo si Kiana nang wala yung kanta, magaling. As in, give niya, tas kita mo yung gigil na parang, girl, dumire-diretso siya ng stunts na parang nakita ko na nga sa dulo, medyo alam may mo kung hingal bakit nagigil? Kasi gigil ang alaga doing natin. since day one. Hindi, like parang ngayon lalo na may fire siya, so parang hindi ko rin ma-take against her na parang, kasi aminin mo, pag drug cartel ganyan na. Like, adrenaline. Drag cartel po is bago po mag-drag race, yun po ang biggest na like lip-syngan. Yun, parang marami. Ate, ganun pag drag cartel, di ba? Parang, nagigets ko eh. Yung parang laban na laban ako, ganun. Pero yun nga, parang, doon ko na hindi ko naman sinasabing hindi siya great performer, pero kapag well-seasoned performer, like, alam mo yung kung saan hihinga and everything. And for me, it's just parang, you have to know what character the song is asking for you. Yes. Of course, you can have, every queen has their own different take on every song. Pero kasi ngayon parang, we got Kiana the performer default. Yeah. Parang hindi siya yung flavored variant. Yeah. As in, Kiana the performer default, like Sex Kitten, Cunty Girl with the stunts. And the song, ngayon jologs ka muna ha. Correct! Parang bakla. Ibaduy ka muna ngayon. Budots muna tayo dito. As in, ganong level of camp. Yes. Kaya nga nung nilabas ni Arizona yung dalawa niyang vape, pinasok sa butas ng ilong. She won. Unhinged. Kasi period. yun yung kante, ang unhinged nung... Girl, party nga dapat medyo Rene Requestas na. Alam mo yun, yung parang gano'n. Saan mo ba kasi maririnig to? Marinig mo to sa sa jeep biyaheng Montalban. Correct. Yung gantong kanta. Kogyo. Correct. Ganong level yung song. So parang, Kiana, you did great. It's just, it wasn't what the song was asking for. Pero love ka pa rin namin alaga. Oo naman. Pero girl, alam mo. Naon chumika dito. Mababash na naman. Grabe na. Makukutsa na naman ako ng mga bagets. Makukutsa na naman ng mga keyboard warriors niya, ng mga bakla. Hinahanap-hanap niyo si Versex, tapos pag may sinabi siya, kukudaan niyo. Bago kayo gumawa ng assignment niyo, babash niyo muna ako. Gawa mo na module na. Aral muna bago drag race bakla. Ulit nyo The Arizona in this lip sync was the Arizona that we got from all of those great lip syncs from season 2, but even more polished. Oo, tsaka parang
Mas maganda yung timing niya ngayon. Alam niya kung anong sa-serve niya. Oo. Hindi siya shock value for shock value sake na lang. Oo. I mean, she's always been like that. Pero ewan ko, parang may precision siya this time around na, okay, itong part tanggal wig, itong part tanggal costume. Tapos, kumbaga, hindi natin na-expect bigla siya may vape. Yun nga, parang meron niyang something sa kanya na, ewan ko, partly it's so smart, so it's so hard for me to believe na hindi siya calculated, but the way she serves it, it's so nonchalant. Nagigets mo ba ako? Meron siyang, for me, the magic of conviction, na parang, pag may gagawin siya, wala kang makitang hesitation sa mata niya. Oo, yun yung parang may conviction dire-diretso na parang lumabas lang sa bibig papanindig, gagawin ko, naisip ko tong gagawin to, papanindigan ko, and yung payoff nung, alam mo, hindi mo kasi siya nakita nag-alinlangan eh. So, bilib na bilib ka din sa ginagawa niya. Correct. And that is why Arizona won round 3, and then we get the twist, question mark, where we will get a lip sync for the win from the 3 winners of the 3 lip syncs. And then the winner of that lip sync will get to decide who they will give the golden balut to. So medyo different variation siya from last year na pinagbotohan ng 3 from the bottom 3 this time around. Even though Brigading did take into consideration the opinions of the other 2, it was more her choice. Pero parang we're getting ahead of ourselves. Ano muna tayo? Critique muna tayo sa lip sync of the 3 winners. And then of course, our top 3 lip sync for the win between Brigading, Suki Doll, and Arizona is to the song Queen by Sylvie. Mahirap tong kantang to. Correct. Parang wait lang. Sobrang wordy niya. And for me, ang challenge sa kantang to, it has the, I think if my term is correct, parang it has the anti-drop na parang build up, tapos pag dumating doon, biglang ninipis lalo. Wala masyadong build up yung kanta. Gets. Kaya nga parang the way I see it, parang Brigading has done it again. Parang kailangan, kung monotonous yung kanta, kailangan consistent lang yung energy na. Kasi hindi wala nga siyang build up eh. Like parang correct. So kung anong sayaw mo nung una, bakla kailangan ganoon din yung correct. Parang nakikita ko siya parang right before the chorus, kukulit siya, tapos biglang I'm a queen, bigla siya okay nasa floor siya bigla, or mag-split siya, tapos pagkatapos niya mag-split, mabagal lang, sensual lang. Nakakapagod. Maganda siya, bet ko siya, ang ganda niyang bitch track. Pero also ang dami niyang lyrics. Ang dami niyang lyrics, tsaka parang paano ka magsa-stand out sa tatlong dalawa pa nga lang kayo, mahirap na eh, 3. So parang yun nga, kiti-kiti ka lang. Ganon, yung parang hindi ka titigil talaga. For me, clear winner talaga si Brigading. Correct. Kasi parang she had such a great command of the stage, but also pag nakita mo yung mga moments sa camera, yung awareness niya kung nasan yung camera, tas mag-eye contact siya. Yung hinuhuli nga yung camera, di ba? Yung parang, di ba? Atake natin. Atake natin dyan, di ba? Yung parang, di ba? Parang, di ba? Hoy, sa season 2 sa season 3, sa season natin nag-start yan. Galang Sisters Stay, wow. Kailangan hinuhuli mo yung camera. Huli mo yung camera. Matahan mo yung camera. Bumabad ka pa. Nung gigigil. Ano rin yan, parang chinichika rin yan na parang, andito yung judges. Perform ka for the judges, pero huwag mo kakalimutan mag-perform sa camera. Ganyan. So parang makalala. Correct, icon. Basta magaling. Not that the other 2 weren't good. It's just that masterclass yung kay Brigading eh. Oo, tsaka parang hindi ko naman minamali. Paulit-ulit ko sabihin, pero like parang feeling ko kasi sa ibang franchise, hindi na nila masyado naisip na hinuhuli yung camera. Pero kasi 'di ba sobrang inaamats nga natin Drag Race dito. Tsaka parang parang feeling ko sa franchise natin mas more on onti yung rules when it comes to like breaking the fourth wall. Pansin mo ba yon? Like especially like 'di ba may one episode si Venus papakit sa camera. Correct. Alam mo yung parang bakla, hindi masyado nangyayari yan sa main franchise na nagbe-break sila ng fourth wall. So parang siya, unhinged Pinoy comedy. Correct yung parang Pinoy humor. Give. Tapos namin sa edit bakla ganyan pa. Correct. Ganda nun by the way. Sobrang gandang part ng lip sync. But yeah, for this top 3 lip sync, it was kind of clear. It was Brigading's song. She matched the energy, the character that the song was asking for the most. And therefore, she wins the advantage, privilege, whatever of being the one to pick who to give the golden balut to. Tapos syempre, panggap tayo. Kunyari, hindi natin alam sino pipiliin niya. Correct. Pero hindi natin alam. Imagine mo kung anong flex to. Like, bakla kung ako to, laki na talaga ng ulo. Bakla, ang pinag-performan ko sa harap ko si Mama Precious tsaka si Sasha Colby.
So, ako yung winner ng lahat. Ay, bakla. Ay, puto. Like, For more, this is, I think, Brigading's 4th week in the top. Kung ako talaga yun, bakla lahat kayo sa akin. Uwi. Tatawagin pag may tira. Face the ako wall. Na to, bakla. Like, 4 more, given na parang after this episode, lip sync for your life na ulit tayo. Parang siya, wala akong kaba. Oo, bakla atake ko, 7 lang ako. Di ba, 7 lang yung hara, di ba? So, ayun, we move on to, syempre, balik yung mga bakla sa workroom. Onti muna tayong moment na parang pleading your case. Pero sa loob-loob ko talaga, kunyari, hindi natin alam sino makakuha ng golden balloon. Correct. Parang girl, as much as we want to play up the suspense of the show and play up na parang, it's anyone's game. Kaya may ganyan. Pero parang girl, when you have a friendship, a connection on the show, that's significant. Ako, parang, I would play the game na parang ibibigay ko siya kay Yuwa. Yung ano. Oo, kasi like, parang ginawa ni Anitra, sinave niya si yun. Spice. Ayun yung sasabihin ko parang, ate, let's not beat under the bush. Alam mo kung anong caliber ng mga queens na yan. And parang, those bitches can fight. Like parang, si Venus and si Kiana. Like, alam mo yung sinasabi ni Kiana na she can save herself, baby Venus too. Alam mo yun, yung parang, ate, ano mong sinasabi mo? Parang, di ba, based on track record, yung mga dalawa-dalawa. Pero like, baby, kung gusto mo talagang maging good TV yan, gusto mo ng good TV, bakla, yung parang trending na trending, pinipilahan. Bakla, yung parang maingay sa social media, sis. Bakla, bibigay ko kay Yuwa na. Ang other option naman, yung sinabi ni Arizona, yung tawang-tawa ko parang, you can save yourself. O go, save ka na. Correct. Yung babasagin mo yung amat. Yung parang, Correct. I can save myself. Let me lip sync. Kemerot ganyan. Talaga ba sis? O go, dyan ka muna sa tabi at tawagin pag may tira. Alam mo yun, yung kumari, hindi ko minamalit si Yuwa in any way. Pero like, kapag hindi mo sa kanya binigay, baby, it's written in stone. Like, girl, alam mo yun, kahit ako din naman, alam ko na yun eh. Alam mo na, like parang, kumari ko si Yuwa, ayun, ako na to. Like, girl, wala na mamadrip ako sa'yo. Yung parang, alam mo, yung parang, di ba, atake ni Yuwa, anak ko na mama ko, papa ko. Yung parang, alam mo, yung parang, anak ko ng Diyos, bakala ko na, bigay niyo sa akin, gago creative ako. Yung parang, wala na kakamadrip ka, Brigadier. Actually, kaya feeling ko nagkaroon din ng ganong moment si Yuwa when she was acknowledged by Arizona. Alam mo, paglalaparusa katub mo eh. Ewan, especially coming from the show. And there are challenges where you know. Hindi, tsaka parang alam mo na sa sarili mo na, ako na to. Oh, shit, ako na may to. May mga moments talaga, no? Ate, like, ako na to. Like, okay, kasi ganun din ako for me, parang nung pagka-announce pa nga, kaya nga nauga ako last week nung... Bakla, nung akin, din na yung alam ko, ay, individual daw. Yung kumari na matatagal ako, individual daw. Ako na to. No, kaya ako nauga last week nung in-announce nila parang hep, lip sync kayo next week. Parang ako, na-flashback talaga ako dun sa moment na nung sa amin yung makeover challenge, just lip sync daw. Parang ako, wala, shit, ako na to. Mama Pao, goodbye. Gusto mo mag-goodbye na ako ngayon may na. May Peppa pa dinner na ako mamaya. Parang, lalapit ako isa-isa sa staff. Parang salamat po, maraming salamat po sa opportunity. Uwi na ako na to. May ganun siyang factor. So parang feeling ko, this was also a great TV moment of like, as Asians kasi we do crave this sort of validation of wanting to be seen, wanting to be loved. Just because parang, I think a lot of, like a big part of Asian culture is, parents having like a standard or a certain expectation with their kids or like, parang not as affectionate. Feeling ko is different. Parang I just feel like, especially from someone from an Asian descent, tapos you grow up in the States, parang may diaspora ka talaga na parang you have this sense of belongingness. And yun yung nakikita ko kay Yuwa na parang ngayon lang yung episode na nag-break talaga siya, na nakikita ko kung ano talaga, what she stands for. Kasi the entire time parang GV lang si bakla, di ba? As in, the entire time na siya parang, okay, andito ako para mag-TV. Like parang GV ako, correct. Pero ayaw mo yun, yung parang nakita ko yung struggles ng someone from, yun nga, parang Asian descent, tapos lumaki ka ng na parang, hindi mo alam kung ano yung idea na yun. Kasi syempre, alam mo naman si Sister, meron na akong idea kung anong
anong feeling tumira as an Asian tas parang sa ibang bansa. Gets na gets ko siya na parang wanting to feel seen. Oo, syempre sa ibang bansa kumwari in 10 people, bakla kumwari ikaw lang yung dun. Asya na dun. So parang gets na gets ko yung sinasabi niya nung time na yon. So parang makabagbag damdamin yung nakakaiyak ko. In-MMK mo kami, bakla nakakaiyak ko. Correct. And in a way, parang ayun nga, parang alam mo parang I think she knew at that point, and then to hear that in that moment na you feel like you have a high chance of going home this episode, and then to be seen and validated like that, talagang nakita ko yung basag niya Nakita ko yung basag ng TV nawala yung hiwa. Bading warakale kasi warakale si parang bad trip ka naman, binasag mo fantasy ko Okay na. Actress ako dito, TV ako dito. Ano ba naman? Ba't ka na may personal? Parang ganun. The entire time, never siyang bumabali sa karakter niya. Ngayon, bali ka. Correct. Babay chicken, bading. This episode, on top of the great lip sync smackdown that we got, what I love about this episode is the dynamic of the cast. Yes. Parang we're 7 episodes in, they've built this sort of bond where mas madali na sila nakapag-yes and ng isa't isa. Gets. Alam mo ba, di ba parang yan nga yung parang dilemma ko ng mga first few episodes. Parang, I don't think, kaya nga sabi ko, parang nakakabagot kasi I don't think this queen is gonna blend well. Oo. Parang, hindi ko nakikita yung connection nila, hindi ko nakikita yung warmth. Wala akong nakikitang alam mo yung season natin kasi paulit-ulit ako kung i-reference season natin na parang first episode in, ang lahat ng baliw ito. Correct. Ito, baliw kami lahat. Baliw. Parang nasa isang malaking mental lang tayo. So, alam mo yon yung parang baliw kami lahat. So, parang ngayon ko lang nakita na parang medyo tight-knit na sila. Oo, correct. Dikit-dikit na sila. Interjected na sila sa isa't isa. So, parang, but if this top 6, nagkaroon sila para Sli Akla, yung parang another girl group challenge, they would do well. This group of 6, they would do well in that challenge. Kasi parang, mas may bond na talaga na na-form in this episode. Nagbibigayan na, kumbaga. Parang hindi na sila, fight mode sila, pero mas may care na sila sa feelings ng isa't isa. Kasi diba parang nung una, track record. Ayun na. There's also that sense of camaraderie coming from tayo lang magkakasama dito Sama-sama tayong walang nakausap sa labas. Correct. Sama-sama tayo na-miss yung mga buhay natin sa labas. May trauma band na sila. Parang, di ba, may trauma band na sila na parang tayo lang makaka-relate sa mga struggles ng isa't isa. Nasa isang competition tayo. Yun na. Ayun na. Ganda, yes. And speaking of great TV moments, alam naman natin si Venus yung isa-save ni Brigading. Pero yung build-up niya. Hindi, pero tsaka naman ko si Bakla hindi naganda kasi alam niya na. Kaya parang medyo napipika siya na parang, totoo ba? Sis, papansin ko. Nababatrip ako sa Facebook. Ang next na magli-lip sync is yung best friend ko. Parang, sis, totoo. Nababatrip sa face. Correct. Parang, tayo mo tayo, nilalaro mo naman ako. Oy, putang ina mo. Seryoso. Alam mo yung, tama na. Alam mo yung na-emotion na gano'n, parang pinaprank mo, nasa wow mali ba? Correct. Uy, ate Drag Race to, bakla. Joey De Leon, lalabas ka ba dyan, nak? Bakla. Kaya tawan-tawa ko sa reaction na parang talaga si Kiana, best friend mo. Correct. Great TV moment after great TV moment after great lip sync after, alam mo yon, siksik-liglig yung episode. Bakla, parang ka na nag-samgyupsal talaga. Alam mo yung parang ayoko na mag-samgyup, parang isang buwan akong hindi magsasamgyupsal. Parang gano'n. I hope the season gets better from here, but if this was the baseline, ito yung standard ng Slaytion Royale, maganda siyang season. Oo, tsaka parang nai-excite na nga ako kung ano yung mangyayari next week. Parang tama nga na slow burn po siya. Ito na po, bibigay ko na po. Slow burn siya and it burn, baby. And lip-syncing for their life, we have Yua and Kiana doing a live band lip-sync for the first time in Drag Race history to Misbehave by Lola Amor. Lola Amor? Lola? Is it Lola or Lola? Baby, ano tayo? Baby. Ano? Lola. Lola Amor? Correct. Misbehave. Girl, eto na nag-pay off. Yung sex kitten ni Kiana na kanina pa, dito na siya nag-pay off. And it's my favorite moment of this episode. Baby, I'm a big fan of Lola Amor. It's been raining in my
Baby, anything Manila related, I'm a fan. So, Correct. parang tunting nakaka-engage ko. Ang ganda. But also, low-key, like, nakakaba siya. Added layer siya of, paano nga naman pag nag-adlib yung, siguro na brief na yung singer in yung band na parang don't do anything out of the ordinary. And most likely, the queens were given like a pre-recorded live track to parang familiarize themselves with the song. Pero nakakaba yung parang, paano ka magli-lip sync ng live? Paano mo papanindigan mag-lip sync ng Tapos nasa live? gilid pa yung Oo. malalang pressure siya. Pero, wala akong comments dito kasi parang sobrang iconic na nung nandun yung band. Sabi ko nga, ito yung pinaka-favorite kong moment dito sa TV na to. Tsaka parang nag-have fun sila. I'm a big fan. Even you, I think parang... Yun nga parang wala akong comments masyado kasi parang ginigive lang nila parehas. I think the campy take, the parang you was trying to make comedic moment, it didn't really work for this song specifically. Oo. It's a valid interpretation of any song. There's always, nakita ko rin niya kay Tita Baby na parang there's always a great campy way to approach a lot of songs. I wouldn't say every song, but there's always a campy way to approach a lot of songs. And this was just one of those songs na parang campy is not it. Hindi siya. Like parang kailangan hindi sa sound, kundi sa message. Gets yung parang gets ko yung ginagawa niya, pero mas more on kung ano yung espiritu nung kanta. Correct. Kailangan saniban ka nun. Mas ganun yung nakita ko. Kaya na talaga Tsaka hindi naman ako... Sinaniban siya Oo, tsaka hindi ako nag-worry talaga sa alaga ko. Like, alam mo yun, yung parang, nababad trip na siya. So, parang atake niya, wait parang, lang kayo. From the start parang first verse, first chorus pa lang, alam mo na, kaya Oo. match up pa lang. Pero parang, alam mo yon, like, first verse, first chorus pa lang nung kanta, alam mo na kay Kiana to. But I did love seeing Yua try and also have fun. Because she also had a moment with the band. Lumapit siya sa band na nakipag-moment pa siya. It looks like she was having a lot of fun. It's just that Kiana was serving you the sex kitten that the song needed. Correct. Tapos yung reveal na, nag-squirt siya. Correct. I didn't see that one coming. Parang, we've seen the snow in a can or the spray paint however many times, but it has never been done this way. Na yung payoff talaga ng tang-ina. Napansin ko yung difference ng nagli-lip-sync ka for fun and nagli-lip-sync ka for your life. Kasi parang Yua tried na makipag-duet kay Kiana. Bakla hindi ginib ni Kiana. Unlike kung wari kapag nagli-lip-sync si Venus and Brigading na parts, like, isa silang performance. Bakla, hindi mo gagamitin yung props ko na bobonahin mo ako. Di ba gano'n yung atake? Bobonahin mo ako. Hindi niya binigay Hindi binigay ni Kiana kayo. Ate, hindi ko bibigay sa'yo. Hindi ka makikipag-connect sa akin. Ate, for your life to Like, for your life to magkaiba yun buddy. The storyline that was set for Kiana in the last episode had such a great payoff here. Correct. Like, she really showed who she is, not just as a queen, not just as an artist, not just a performer, but as a person with grit, with fight. Yeah. Correct. Nakaproud si Alaga and malayo ang mararating. Girl, ng sister natin talaga. That's what I've been saying this entire time na parang, if there really was anyone from our season who could go into this and do really well, siya yun Kasi siya talaga ang definition ng drag queen na dapat mag-drag race. For the lack of better term, like parang siya ang drag queen na dapat mag-drag race. Correct. Kung baga amats niya ang drag race. The competition is for her. Yung competition situation. She's a fighter. Like, Correct. Kiana is such a fighter. And on that note, ayun nga, we say goodbye to Mama Yu. She is leaving us with this emotional moment. Correct. Of, ayun nga, parang, in a way, winner din siya. Alam mo yan? Correct. Syempre may mga ganyan, kanya-kanya tayo amat sa parang, aalis ako dito, natanggal man ako, winner pa rin ako. Correct. Yung gagaslight mo na lang sarili mo. Correct. Yung parang, pero valid pa din kasi. Gagaslight ko na yung sarili ko na winner ako. Yung parang, pero valid diba, kasi parang season 1, season 1 Brigading, losing is the new winning. Bakla yun ang mga gaslight sa sarili. Bakla tawag dun, pero gagaslight. after ng filming, depressed muna. Correct. Yung parang, yung chika mo sa mga, gago, carry ako. Okay pero lang pag-uwi, ako, pero nababatrip ako. Irita ako. I'm so embarrassed. Gano'n. Pero ito, nakita mo yung genuineness. Kasi you also saw how genuine she was in her moment of breaking the Yua TV character and just being the person. Parang feeling ko dun sa mini antak, parang tanggap niya na Like, parang binigay niya na lang yung performance Pero like, ate, alam niya naman kasi, especially, ganito na siya katagal sa competition, ate, alam niya na yung caliber
Alam niya na, like parang, bibigay ko na lang. Like parang, alam mo yung bibigay ko na lang kung ano yung best ko. Eh, having been exactly in her shoes na parang hindi na lang magpapatalo. Kailangan maganda yung lip sync. Kailangan kahit pa paano masabi nila, it was a close fight. Kung yun na lang yung kaya kong ibigay for this TV show. Kumbaga, ibibigay mo yung show na deserve ng mga tao. Gets ko. And ayun, our second to the last international queen of the season goes home. And we are left with the top 5 of 4 Filipino queens and Suki Doll. Correct. Medyo kaantig-antig ang mga susunod mga pangyayari. We have 3 episodes left of the season. We have 2 more challenges before the finale. Sobrang cliche na parang, I can't wait to see how this turns out. But literally, I can't wait to see how this turns out kasi the stakes are high. Tsaka it's anyone's ball game kasi ano na to like parang paano ka pa mag-base sa track record? Correct. I mean, si Suki na yun, if ever. Like alam mo yun, yung parang, kakalbuhin talaga din yung international. Wala talagang makakaabot sa dulo talaga. And knowing them, parang the 4 Filipino girls, may kanya-kanyang bubugyan eh. May kanya-kanya silang gustong patunayan sa show. And then we also have Suki, who's the only one left parang holding the fort for the international girls. Correct. And syempre, siya rin, wala pa rin siyang Rue badge. So parang gigil na din siya. Like may gigil na yung may gigil na yung 5 natitira. May gigil factor na. Ang ganda. Ang ganda. Ganda no season na. Ganda no? Maganda. Sobrang ganda. Grabe na. Alright. Ayan. And that is it. There you have it, guys. Diba, partner? Wow. And that is it for the Lip Sync Lollapalooza SmackDown episode of Drag Race Philippines Station Royale. Great season so far. The slow burned. And I'm so excited. Also, I'm so excited. So for our next viewing party, Suki Doll will actually be joining us. She will be back in Manila for the first time since they filmed. She'll be performing in Manila for the first time. We can't wait to have her on the show. And ayun. Yes. Where can they follow you? Shows to promote, Miss Versex? Versex. Anywhere. Baby, I'm everywhere. She's so Julie Young. And of course, don't forget to follow us at BeccaNamanPod on Instagram. #BeccaNamanPod whenever you mention or tweet or whatever this episode. I am at MixChanel or at mix.chanel on all social media platforms. Hep. But wait, there's more. To finally cap off the episode, let us do a cheers, a toast, a shot with Johnny Walker Blonde. Thank you so much, Johnny Walker, for sponsoring the pod and for sponsoring the viewing parties. Cheers, sis. Ooh. And that is it. Ayan na. All right. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.